Patawarin mo lang ako. Papatunayan ko sa'yo na ikaw lang ang babae sa buhay ko. At mahal na mahal kita. Tawarin mo na si Papa. Nagsisorry na siya, oh. Tsaka ayaw rin po namin ni ate na magkaiwalay-walay po ang pamilya natin. Tumulong ka na nga dyan. Ako nahihirapan sa iyo. Ibig mo sabihin, pinapatawad mo na ako? Anak, para naman bumigay ka agad. Eh, ng babae ang asawa mo. Nay, tama na. Huwag na natin balikan yan. Tsaka, nagkapatawaran na po kami ni Miggy. Mama Virgie, patawarin niyo na din po kasi si Lolo Daddy. Kasi po mahal na po kayo eh. Ano ba pong gugustuhin niyo? Mawala po sa inyo? Buti pa si Miggy. Pinatawad na ng anak ko. Masaya na sila ulit mag-asawa. Pero ako, Isi, hindi pa rin ako pinapansin ng asawa ko. Kawawa naman ako. Sinasabi ka nga ba? Sinasabi ko na kayo. Huwag kang magsasalta sa akin na ikaw walang diya ka! Makakagawin ka sa akin! Medyo! Peace po tayo. Gusto ko lang naman po kayong tumahimik para mag-usap po ng mahinahon. Virgie, bakit ka ba nagkakaganyan? Eh, paano naman? Hindi mo na ako mahal eh. Pinagpalit mo pa ako sa isang bata, tsaka sexy pa. Naku, misis. Nagkakamali ho kayo. Wala ho kaming relasyon ni Zalz. Naku, huwag ka magsinungaling, ha? Sinungaling talaga kayo. Eh, kitang-kita ko ata kayo doon sa nagsusubuan ng ice cream. Hoy. Ako! Wala yun! Inaaliw lang ako ni Lizzie. Kita mo yan? Ay! Yan! Yakapan na naman kayo ng yakapan. Talagang, kanina na eh. Magkayakap na naman kayo, nakita ko eh. Ay, naku. Kasi naman ganito ho yun. Naiiyak na ho kasi si Zaldi dahil hanggang ngayon daw hindi pa raw po kayo nagbabati. Kaya naman kinomfort ko ho siya. Mrs., ang totoo ho niyan, parang tatay ko na po si Zaldi. Huwag niyo ho kaming pag-isipan. At saka, gusto ko hong malaman nyo na safe po kayo sa akin. Wala po kayong magiging problema. Ganon? Eh, pasensya ka na. Kasi siyempre naman, kumakabog ang dibdib ko. Okay lang ho, naiintindihan ko naman ho. Eh, ang mahalaga, bati na ho kayong mag-asawa. Mrs., ang alam niyo ho, gusto ko pong sabihin sa inyo na si Zaldi ho, mahal na mahal po kayo. Totoo yun? Totoo. Sumpa man. Mamatay man lahat ng nakalibing sa sementeryo. Ayun na naman! Nag-umpisa ko na naman. Nilulok. Virgie! Kahit sigawan mo ako araw-araw, papapasukin ko lang dito, palalabasin ko dito. Totoo, talaga. Love you naman eh. Ay, naku. Tuwa ka, no? Bati na kami, ano? Thank you, Walang anuman ho yun. Himala, magkasundo na kayong dalawa? Oo. Dahil hindi ako kayang tiisin ng inay mo. Talagang buang na buang siya sa akin. At nabimiss daw niya yung hili ko na parang pito ng tren. O, yun naman pala, Nay, Tay. Bagong taon na. Kaya dapat peace na tayong lahat, ha? Oh, wala nang away. Talagang hindi na kami mag-aaway ng inay mo. Dahil napatunayan niya na buang siya sa akin. Uy, sobra ka talaga. Pero hindi, anak. Alam mo, kahit na sino pang babaeng sexy at bata ang kaharap ng tatay mo, ako pa rin ang kanyang one and only. Medyo, pakiss naman yan, kiss naman yun. Oh, kiss daw. Kiss, Tay. Sige na. Ako, ha? Hindi ka
pa nag-aahit dyan. Baka mamaya matagyawat ako. Ano ka ba naman? Nay, ayun naman kayo sa pabubungangan nyo. Mamaya makaharap na naman ng ibang atensyon si tatay. Ikaw rin, sige. Ako ha? Subukan niya? Subukan niya! Virginia? Ayan ka na naman. Siper ang bibig. Kukulilig na naman ang tainga ko. Sorry no. Sorry na, Sal. Sorry no. Tay, yap. Kakadiri kayo. Tay, ang tatandaan nyo na, pwede ba mahiya naman kayo, tay? Oy, Junior. Oh, ikaw ang mahiya. Ang laki-laki niya mo, nandito ka pa nakatira. Birds, Ano, Sal? halika nga sa kwarto. Uy, tay. Nakakaluya ka Tay. naman eh. Baka masundan ako, tay. Masahin mo ako. Gisingin mo yung matagal ng tulog lang. Tay, alam mo ba, tay? Sige, idol! Kaya idol namin kayo ni Kuya Nelson eh. Kaya lang, wala na siya eh. Siya dito. Bakit? Saan nagpunta si Nelson? Ay, naku tay. Sinundo siya nung kaibigan niyang recruiter. Ayun, nagpunta sila ng pier. Natanggap na raw kasi yung application niya eh. Matagal niya na kasing inintay yun tay, nay. Kaya baka sa Cebu na siya magtrabaho. Sa Cebu. Eto nga tayo. Sulat na lang iniwan para sa inyo. Hindi niya na kasi nagawa magpaalam po sa inyo. Naku, alam na ba yan ni Jillian? Itay Nelson! Itay Nelson! Nasaan ka na, Itay Nelson? Tama na. Sabi ko naman sa'yo, di ba, hindi natin siya maaabutan. Halika na. Pero gusto ko pong sumami. Siya po ang mga pamilya ko. Kaya bawal po akong magpaiwan. Jillian, di ba, pamilya mo rin naman kami? Gusto mo, ako na lang maging inay mo? Tapos maging itay mo si Papa Miggy? Di ba mahal mo rin naman kami, tsaka si Mamo Virgie? Opo, pero... Pamilya ko po talaga si Itay Nelson eh. Itay ko po talaga siya. Pero Jillian, umalis na siya eh. Pero babalik din naman siya. Talaga? Babalik siya? Kaya habang wala siya, sa akin ka muna tumira, ha? Dahil sigurado, pagbalik nun, doon din naman ang tuloy nun sa bahay, kaya magkikita rin kayo. Kaya huwag ka na umiyak, okay? Umuwi na tayo, ha? Naku, hinahanap na tayo sa bahay. Jillian, hindi ka naman namin pababayaan, eh. Pangako, ako, kami ang bahala sa'yo habang wala si Itay Nelson mo. Kailan ba po ang balik niya? Pag natapos yung kontrata niya doon sa bago niyang trabaho. Kailan nga po? Pagkalipas ng 1 taon, Jillian. 1 taon? Ang tagal-tagal naman po nun. Kasama mo naman kami. Hindi ka maiinip habang naghihintay. Kasi nandun naman si Baldo o di meron kang kalaro para hindi ka mapagod. Tsaka magiging masaya tayo, Jillian. Hanggang sa hindi mo mamalayan na lumilipas na yung araw, magugulat ka na lang, tapos sa paling 1 taon. At tsaka, pwede rin naman nating tawag-tawagan si Itay Nelson. Gusto mo? And pwede rin naman na mag-ipon tayo ng pera para mabisita natin siya sa Cebu. Gusto mo ba yun? Hindi ka na. Hello, Maggie. Oo, nandito pa kami. Dalawang Cebu. Gusto ko rin po pumunta ng Cebu. Paano po? Una, bibili ka ng ticket. Pag may ticket ka na, pwede ka na makarating ng Cebu. Bibili? Wala po akong pera kasi po hindi ko dalang magic bag ko. Kung wala kang pera, hindi ka makakarating ng Cebu. Tsaka hindi ka rin papayagan eh, kasi mag-isa ka lang. Asan ang kasama mo? Ako mo pa
kasama niya. Naku, pasensya na sa abala, ha? Sige po. Ano ka ba, Jillian? Huwag na matigas ang ulo. Gusto bang magalit pa ako sa'yo? Ayoko po. Ayun naman pala eh. Uwi na tayo, ha? Junior! Junior! Naku naman to, botang tulog ng tulog. Gumising ka nga dyan! Ano yan? Aga-aga, nagbubunga ka lang nakakatulig na eh. Eh, kaya nga eh. Nag-iingay ako. Alam mo kung bakit? Nawawala si Jillian. Si Jillian ho? Oo, ay. Andiyan lang eh. Jillian! Jillian! May nasa ba itong batang to? Jillian! Jillian! Wala! Si Baldo yun. Lola! Baldo! Akala ko kung ano nangyayari sa'yo. Sigaw ka ng sigaw dyan. Hindi kasi po eh. O ano? Nagluto ko ng pancakes? Hindi ako nagluto niyan, kundi si Jillian. Si Jillian? Nasa si Jillian? Di ko nga rin po alam eh. Gusto niyo, tanongin ko po dyan sa relo na yan. Nagsasalita yan. Itong relo? Nagsasalita? Tingnan niyo pa. Hello po, Mamu Virgie. Tik-tak. Hello? Ay! Ay, siya na yan. Nagsasalita nga. Saan galing? Ba't nagsasalita ka? Mahabang kwento na baka hindi nyo rin paniwalaan. Huwag nyo nang itanong yon kasi may ibang bagay akong kailangan sabihin sa inyo. At yun ang dahilan kung bakit pinaiwan ako ni Jillian dito sandali. Tik-tak. Nasaan ba si Jillian? Sabihin mo totoo. Dahil kung hindi, isasanla kita. Ano niya? Huwag naman, Mamu. Huwag nyo nang hanapin si Jillian kasi umalis na siya. Hindi siya nagpaalam kasi alam niyang pipigilan nyo lang siya. Pero ibinili niya sa akin na pasalamatan kayo sa pagkup-kup nyo sa kanya. Tik-tak! Hinding-hindi niya makakalimutan ang kabaitan at pagmamahal na pinamalas nyo sa kanya. Pinapasabi din niya po na huwag kayong mag-alala. Kasi bago niya pa kayo nakilala, marami na rin siyang ibang taong nakasalamuha at nakasama. At lahat naman sila naging mabait kay Jillian tulad nyo. Kaya huwag nyo na daw siyang isipin na mapapahamak siya. Dahil si Jillian, malaki ang paniniwala sa kabutihan ng mga tao. Tik-tak! Ang kulit naman kasi ng batang yun. Sinabi ko na siya mag-aalis eh. Huwag na po kayong ma-high blood, Mamu Virgie. Ayan oh, pinaghanda kayo ni Jillian ng pancakes para di uminit ang ulo nyo. Saka ang huling pinapasabi niya, mahal na mahal niya kayong lahat. Tik-tak! Saan ko nga siya makikita? Nasaan na siya ngayon? Nasabi ko na po ang lahat ng ibinili ni Jillian, Mamu. Pasensya na pero kailangan ko na rin pong magpaalam. Paalam! Ha? Nawala ang relo! Ay, pero huwag natin intindihin yun, ano? Ang intindihin natin kung nasaan si Jillian. Pero Nay, saan natin siya hanapin? Tikitok, ang tagal mo naman. Eh, ang haba nung pinasabi mo, Jillian eh. Pero okay na. Nasabi ko na lahat kay Mamu. Tik-tak! Eh kung ganun, halika na. Magic bag, pwede mo ba ako bigyan ng pera? Please? Thank you, Magic Bag! Ikaw na naman? Di ba ikaw na yung kahapon? Opo, pero ngayon pa, mayroon na po akong pangbayad para pambili ng ticket. Ano ba kasing gagawin mo sa Cebu? Susundan ko po kasi si Itay Nelson. Ako po muna mag-aalaga sa kanya at saka babantayan ko po siya. Habang wala po si Inay Linet. Nasaan na po yung ticket ko? Jillian, kakausapin ka muna ni Ma'am Monet. Hi, Jillian! Ako si Ate Monet, taga DSWD ako. Alam mo ba kung ano yung DSWD? Ano anak, kami yung nag-aalaga tsaka nag-aasikaso sa mga batang nasalbahe o kaya naman mga batang nawawala. Tinawagan ako ni Ate Ann mo para tulungan ka.
Pero hindi naman po ako nawawala at saka wala naman po nagsasalbahe sa akin. Ganun ba? Sige, alam mo ba kung anong pangalan ng mga magulang mo? Saan ba yung bahay mo? Wala po akong mga magulang at saka wala rin po akong bahay. Yan yung paulit-ulit na sinasabi niya sa akin kanina eh. Kaya nga tinawagan na kita. Jillian, lahat ng bata may magulang, kaya may kamag-anak. Kilala mo ba kung sino yung mga kamag-anak mo? Nakasama siya kahapon dito eh. Ah, si Ate Mimi po yun. Nakikitira lang po ako sa kanila. Pero wala naman po talaga akong magulang eh. Pero meron naman po akong itay Nelson, kaya siya po ang susundan ko po ngayon sa Cebu. Kaya, ibigay niyo na po sa akin yung ticket ko, please. Dito ka muna sa amin, ha? Pero kailangan ko na pong pumunta ng Cebu. Naku, kailangan muna namin makausap ang mga magulang mo bago ka makakapunta ng Cebu, anak. Ngayon, habang hindi pa namin nahahanap ang mga magulang mo, kami muna mag-aalaga sa'yo, ha? Eh, ang kulit-kulit niyo naman po. Sabing wala nga akong magulang eh. Wala. Jillian, behave. Kasi naman po, ayaw niyo pong maniwala sa akin eh. Ay nako, kung nandiyan lang po si Mamo Virgie, lagot po kayo sa kanya. Oh, sino si Mamo Virgie? Anak niya po si Ate Mimi. Naituturo mo ba sa amin kung saan sila nakatira? Sila na lang kakausapin namin, ha? Ma'am, muna ko kayo. Thank you. Sige. Alam niyo, biglang-bigla rin sumulpot sa amin yung batang yan, si Jillian eh. Ayun din ang sabi sa amin na wala na raw siyang magulang. Nasaan ho ba yung bata? Bakit hindi niyo kasama? Iniwan lang namin siya dun sa opisina. Pero wag ho kayo mag-aalala dahil nasa mabuti ho siyang pangangalaga. Pero sana naman ho, gawa niyo ng paraan. Alam niyo, gusto rin namin siyang ampunin eh. Oh, Nay, ang ganda ho ng balak niyong yan, pero hindi naman ho pwede na basta na lang namin ibibigay sa inyo yung bata. Lalo na't hindi niyo naman pamilya o kamag-anak siya. Pero kung gusto niyo ho siyang kupkupin, madali lang naman ho eh. Kailangan lang ho natin itong idaan sa tamang proseso. Punta lang kayo sa opisina namin, tapos i-fill up kayo ng form, tapos mag-uusap po tayo. Ate Monique, nasa na po tayo? Isa itong DSWD Center para sa mga batang katulad mo, Jillian. At dito ka na muna titira. Dito po ako titira. Eh, ayoko po tumira dito. Gusto ko po sundan si Itay Nelson sa Cebu. Huwag kang matakot dito, Jillian. Mababait ang mga tao dito. At habang nandito ka, makakilala ka ng mga taong pwede mong maging magulang. Pero dapat good girl ka lang, ha? Para maengganyo silang ampunin ka. Tapos nun, magkakaroon ka na ng bagong pamilya. Meron naman po akong Inay Lynette at saka Itay Nelson. Sila po ang gusto kong maging pamilya. Kaya hindi po ako pwedeng tumira dito. Huwag ka na malungkot. Nakontak na namin ang Tay Nelson mo. At ang sabi niya, hindi naman daw kayo magkaano-ano. Kahit di po kami magkaano-ano, gusto ko pa rin po siyang sundan sa Cebu. Eh, hindi ka naman pwedeng pumunta sa Cebu, anak eh. Hindi ka rin pasasakayin sa barko. Tsaka, hindi ka na rin maaasikaso ng Tay Nelson mo dahil nagtatrabaho na siya doon. Kaya mas maganda na rin na nandito ka na muna sa center. At least dito, matutukan ka pa ng ibang mga house parents. Alam mo dito, magkakaroon ka ng maraming kalaro at saka marami ka matututunan. Jillian, pinapangako ko sa'yo, magiging masaya ka dito. Magic Bag, ngayon hindi ako pa pwedeng makakasakay ng barko. Pwede bang bigyan mo ko ng sarili kong barko, please? Magic Bag, barko lang, hindi mo man lang mabigay.
Huwag ka nang sumimangot, Jillian. Siguro, katulad ng dati, may dahilan kung bakit ka napunta rito. Tik-tak. Kasi naman Tikitok, nahanap ko na si Itay Nelson, tapos umalis na naman siya. Hi! Hi! Ikaw ba yung bagong dating dito? Ikaw ba si Jillian? Opo, ako po si Jillian. Kayo po! Sino po kayo? Ate Kate ang tawag sa akin ng mga taga dito. Oh, bakit ka nagmumukmuk dyan? Halika, may mga ipapakilala ko sa'yo. Mga bata, may papakilala ako sa inyo. Ito si Jillian. Dito na rin siya titira magmula ngayon. Hi, Jillian! Hello po! Oh, halika, papakilala kita sa kanila isa-isa. Bakit po ang dami po nila? Kasi dito dinadala yung mga batang wala nang mga magulang tulad mo. Yung iba sa kanila, inabandon na. Yung iba naman, sinalbahe ng mga magulang nila. Kawawa naman po sila. Dati, pero hindi na ngayon. Kasi inaalagaan namin sila. Tulad ng pag-aalaga na gagawin namin sa'yo. Kaya hindi ka na dapat malungkot, Jillian. Kasi marami kang makakasama at maraming makakaintindi sa pinagdadaanan mo. Ate, masaya ba po talaga dito? Oo naman, Jillian. Pero mas masaya pa rin kung lahat tayo may kanya-kanya ng mommy at daddy. Yung pang forever ng mommy at daddy, hindi yung pan-trial lang. Trial? Ano yung trial? May ganun ba? Oo naman, no? Kapag nagustuhan ka ng parents, susubukan nyo sa loob ng 6 na buwan. Tukusin si Sarah. Yan tuloy, hindi na tuloy yung pag-ampun sa kanya. Mabait naman ako. Yun nga lang kasi panganay nila anak, lagi akong inaaway eh. Kaya ayun, hindi natuloy. Buti ka nga, may sumusubok sa'yo. Eh ako, matagal na rin ako dito, no? Pero walang umaampun sa akin kahit trial lang. Siguro nga dito na ako tatanda katulad ni Ate Kate. Dahil wala naman nagmamahal sa akin eh. Ay naku, huwag kayo mag-isip ng ganun. Ang turo sa akin ni Mr. Noel, huwag daw tayo mawawala ng pag-asa. Kasi meron naman darating na magmamahal sa inyo para maging magulang nyo. Tulog na kayo. Good night. Good night, Kate. Night. Tulog na kayo, ha? Ako rin, hindi ako mawawal ng pag-asa. Itay Nelson, Inay Lynette, sana po magkita-kita na po tayo ulit. Ate Sarah, bakit di ka makisali? Hinihintay ko kasi si Mama Lynn. Ibibigay ko tong card na ginawa ko para sa kanya. Mama Lynn? Sino si Mama Lynn? Isa rin siyang house parent tulad ko, Jillian. Pagkakaiba lang namin, ako stay in. Siya naman, hindi. Ah, Mabait yun at paborito ng mga bata dito. Hamo makikilala mo rin yun pagdating yun. Kakay, Olin, kanina ka pa hinihintay ni Sarah. Nasa garden ng mga bata. Naglalaro kasama nung bagong dating. Ha? May bagong dating na naman? Ganun naman talaga eh. Kumukonti ang mga umaampon at dumarami naman ang kailangan ampunin. Ayan nga, nadagdagan na naman tayo ng isa, si Jillian. Jillian? Kumusta mga bata? Inay Lynette! Kaya pala ako napunta dito kasi dito ko makikita si Inay Lynette. Bakit hindi ka nagpakilala kay Inay Lynette? Kasi hindi din siya maniniwala na manika ako dati ni Daddy. Hindi ko alam, Kate. Parang may kakaiba kay Jillian. Parang matagal ko na siyang kakilala. Mami Lynn, pwede pa po magtanong? Pero huwag po kayo magagalit, ha?
kayo naghiwalay ng inyong